Sayang di bale, pasubukan mo naman sa long drive eh. Pero ngayon, ma-feel mo na? Oo. Iba talaga. Iba, yun o. What's up mga paps? Here we are again for another vlog, and for today's video, biyaheng south naman tayo para humingi ng pasalubong kay Pops Jacob, aka Kamaneho. Kakabalik lang kasi niya from his 2023 Philippine Loop gamit ang kanyang Navara. Pero beer lang, imit natin siya for a quick catch up and para i-upgrade na rin ang rack and pinion ni Navi natin. Pero bakit nga ba natin kailangan i-upgrade ang rack and pinion? Ano nga bang mga benefits nito? Tara, alamin natin kay Kamaneho. So stay tuned. Here we go. Yan na siya. Alright boy. Ito, yung free Tour mo ako sa Navi mo. yan, yung ating stock yan. Hindi lang yan. Nag-minimize tayo ng mga gamit sa upuan. Kaya nagay tayo ng simpleng hanging cabinet. Hugot lang yung mga underwear dyan, short, damit. Tapos para pagpasok mo sa loob, laging free. Kasi usually pag biyahero, maraming bag. Oo nga. Tanggalin na yun. Yung table doon, dalawang purpose doon. Pag-edit ng video, mga trabaho, papel, sulat. Tapos pwede rin ako dyan magluto. And then may bed dyan sa ilalim. So dalawang bed dito. Option number 1 dito, medyo hindi ka straight pero suabe din. Tapos may foam yan doon sa loob, straight hanggang dito sa ilalim ng upuan, pero tinanggal ko na muna. Yan lang simple yan, pang solo design. Hindi siya, pwede siyang dalawa, pero mas okay siya pag solo. Pasok sa loob, parang sariling room, sariling space. Ang Naving inikot ang Pilipinas. Gusto mo siya mas Para mas madaling i-access ang rack and pinion, kailangan mo ng bahagyang iangat ni Navi gamit ang DIY rampa ni Kamaneho. Kasi ang nangyayari dito, hindi niya ma-delete yung place sa low speed. Konting lubak, liko. Kaya gumagalaw-galaw siya. Yung pala yung pag nalulubak ka, sumusunod din yung manibela. Oo, kasi pabago-bago alignment mo eh. Pag gumalaw yung rack and pinion mo, mababago din yung alignment mo kasi interconnected kasi yan sa alignment. Yung rack and pinion. So, hindi naman kailangan na total delete na sobrang tigas. Pag nalubak ng todo yan, ita-transfer niya yung impact sa mga tie rods, saka sa mga joints. So, yung ikakabit ko dito, ang mangyayari sa kanya, i-delete niya yung place sa low speed lang. Low speed, lubak na konti, kurbada, high speed saka low speed. Sabihin nun, hindi siya gagalaw. Pero makapagalaw mo lang yan pag nalubak ka ng todo. Pero pag gumalaw yan dahil sa lubak ng todo, gagalaw yan, balik agad. Kasi ang purpose niya, i-allow niya na 99% of the time perfect alignment yung ginagamit mo. Pero pag gumagalaw-galaw yan, ibig sabihin yan, pabago-bago alignment mo, kada liko mo. Minsan, pagkaliko mo, si sentro yan, pag sumentro lang di manubela mo. Ayan, so yan purpose siya. So, yung ikakabit ko dito ay kinoconsider kong nawawalang pyesa. Pwede talaga siyang isama sa pyesa para makompleto yung performance ng steering. Nawawala siyang pyesa. Ayan. Hindi naman siya dahil sa sira yung bushing na nakalagay dito, pero tingin ko may nawawalang pyesa. Sige. Na magkukompleto nung steering. Kaya pag naka-upgrade talaga, mas maganda steering. Pag nalubak,
hindi na transfer ng lubak sa manibela, nasa-solve agad. Pangalawa, yung pupud ng gulong pantay. Tapos consistency nung bigat ng manibela, di ba pag sentro lang magaan, pag hindi naka-upgrades, pag dumudulo ka na, bumibigat na. Ito hindi, kung ano yung gaan sa gitna, ganoon din sa dulo. Kaya kahit akit ka ng Baguio, napakagaan iliko kasi may consistency siya dahil yun sa nawawalang pyesa. So ayun na nga mga paps, na-explain na nga ni Kamaneho yung mga benefits ng pag-upgrade ng ating mga rack and pinion. So sa ngayon na ikabit na po siya at hinihigpitan na lang ni Kamaneho yung mga washers, bolts, and nuts. So all we need to do is to take it for a quick spin para ma-check natin yung difference ng before and after the upgrade. Sayang di bali, pasubukan mo naman sa long drive eh. Pero ngayon ma-feel mo na? Oo. Iba na talaga. Iba, tapos pa-align na rin kung sakaling i-align ko rin sa ayun sa Martes. So pag minsan may vibration niya kasi hindi siya align. Pero nasusolve yun, alignment lang yun. O diba kahit sakit ka na, hindi siya matigas. Oo. Hindi siya. Saka madali siyang i-overtake. Ganda niyang may term dyan eh. Mas maganda siyang i-convoy. Yung talagang sunudan. Ang ganda niyan. Kasi hindi siya delay. Kung ano yung kabig mo, yun ang liko niya. Magaan, parang kotse. Parang kotse na. Saka yung lubak. Kasi kunikwento ko sa tropa ko na para doon. Sabi ko mag-upgrade ako kasi para gumaan. Hindi kasi yung point of comparison mo kasi kotse, ganyan. Mabigat talaga pag ganyan. Sabi ko hindi. May gagan pa siya. Kahit wala kang i-compare. Kasi pag, siyempre may nga sila, dapat tatanungin, saan mo ba kinumpara? Kaya iba pa rin sabi, kinumpara nila sa ako din eh. So, isa akin kasi, pag nalabakan todo, magkagalaw pa rin siya, pero balik ulit sa gitna. Ganon. Hindi kasi pwedeng i-total delete mo yun, i-welding mo lang. Hindi pwede. Masisira kasi yung mga tyrant natin kasi hindi nasasali si rack and pinion sa pag-diffuse ng play. May participation pa rin siya. Kaya lang, yung available ng play niya, kahit niliko ka lang, mag-play siya, incorrect yun. Nako-correct siya. So, hindi pwedeng wala play. May play pa rin, pero incorrect kasi ito pag hindi naka-upgrade. Picturean ko lang yung sunset natin ha. Sige. Ang katabi yung ating Navara. Para tatlong picture lang ay So ganun lang kabilis mag-upgrade ng rack and pinion mga paps. Wala pang 30 minutes. And of course, I wanna thank Papi Kamaneho for doing the upgrade. I will see you soon, Sir Jacob. Salute to you. And sa atin naman mga paps, let's not forget to like, share, and subscribe on his YouTube channel. Especially yung Facebook page niya, Maneho. Alright? And I will make sure to put his links sa description box down below. Next up, bisitahin natin si Sir Alain ng Better Than Stock Accessories para naman i-upgrade ang ating stock na fog lamps to all-weather. I'm upgrading this for better visibility, especially kung umuulan. And of course, pag foggy ang daan, lalong-lalo na pag naglo-long drive ako papuntang Visayas. Hindi. Sayang yung sayang yung stock. Maganda yung stock. Ako palit mag-slap. Benefits pa rin pero... Ito naman po yung stock na LED fog lamp ng ating Navara, yung facelifted. Yung tatak po niya is Hella. So, as you can see po, hindi po siya bulb type. Assembly po talaga siya. At yung nasa baba naman, yan naman po yung aftermarket na all-weather fog lamp na ipapalit natin. Buti nakita mo ako sir, may naiba ka naman. Ha? Ano ka naman ang project? Naghahanap ako.
Kasi yung iba parang nagtatanong pa sila. Ayan, tapos na po ikabit yung left side. Testing muna kung ano yung itsura. So, yung right side naka-stock pa siya. So, kitang-kita po yung difference. Oo, madilim kalye. Pero hindi yung kalye na talagang... So, naikabit na po yung right side na all-weather LED. And binabalik na lang yung mga tornilyo and mga tocks ng bumper. And then, later on, test drive na tayo. Alright, bago tayo mag-test drive, testing muna natin. Ito yung before, yan ang after. Ayun na nga mga paps. So, kitang-kita naman natin yung difference ng before and after. Maliwanag na maliwanag. And for sure, kahit na umuulan, hindi na magka-crystallize yung ulan kasi meron na tayong all-weather na fog lamp. Mas mag-i-improve yung visibility. Alam lahat yan ng mga kanavi natin na facelifted. And kahit na mga ibang pickup brands or mga car brands na both yung headlamps and yung fog lamps naka-LED na rin. Ayun na nga mga paps, ginabi na tayo but it's been a very productive Sunday afternoon dahil natapos na rin ang upgrades. Shoutout kay Kamaneho and kay Sir Elaine ng Better Than Stock Accessories. Maraming salamat na rin mga papi sa pagsubaybay sa video na to. And don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel and follow our TikTok and Facebook page. Watch out for my future videos, ride safe, and see you soon!